Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagbabanta raw sa mga pari at obispo. Huwag daw idamay ang mga pari sa gulo sa politika. Sabi pa ng Pangulo, huwag daw seryosohin ng mga tambay ang dati niyang sinabi na patayin at nakawan ng mga pari at obispo. Umaaksyon si Maricel Halili. Kung dati, hinirita ni Pangulong Duterte ang mga tambay na nakawan at patayin ang mga obispo, ngayon, binantaan ng Pangulo ang mga tambay na huwag totohanin ang kanyang panawagan. Yan ay kung ayaw nilang makalaban siya. Kayong mga adik, huwag ninyong totohanin yung pukpukin yung mga bisya pati kardinal. Hindi yan sila kasali sa rokos, political rokos. Sinabi ito ng Pangulo matapos makatanggap ng text message mula kay Luis Antonio Cardinal Tagle na nasa Roma ngayon para sa isang clergy sex abuse summit. Sabi daw sa kanya ng kardinal, may mga death threat daw na natatanggap ang mga pari. Kabilang na si Caloocan Bishop Pablo David na kilalang kritiko ng Pangulo. Pero huwag ninyong patayin talaga yung mga obispo pati pari. It is not allowed. Yung mga imam, yung mga tablik dyan. Tablik yung puti na maraming walang kasali yan sila. Pag ginawa mo yan sa kanila, ako mismo ang kalaban mo at ako ang ihirit sa iyo kasi ginagawa ninyo yan para siraan ako. Ano man makuha ko pagpatayin ko yung pare? Sa kabila nito, hindi niya pa rin pinalampas sa mga puna ukol sa umani pang-aabuso ng ilang pari. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung ito pala ang Katoliko. Who needs a religion like that? Nanawagan naman ang Pangulo sa mga taga Mindanao na huwag magalit sa mga Kristiyano dahil ang ilang isyu sa Timog ay bunga lamang ng kolonisasyon. Ang pasalamat lang ng Pangulo, umuusad na ang Bangsamoro Region. Nitong Biyernes nga, nanumpa na ang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Pero ang ilang leader ng Moro National Liberation Front nagrereklamo dahil maliit na bilang lang ang naging kinatawan nila sa BTA. May nabanggit ang Pangulo ukol sa MNLF pero di niya ito dinitalye. Now, that's why I was late, rumblings about the MNLF. Sabi nga namin noon come and join. But Ms. Mare is going out and I have ordered the military and the police. May kaso siya, allow him to, he will come back. He is a tausog. Maybe he would not really consider a Filipino in the right sense. Sinabi niya ang lahat ng ito sa First National Assembly ng Liga ng mga Barangay sa Pasay, ang tanging public engagement ng Pangulo ngayong araw. Hindi kasi siya sumipot sa paggunita ng EDSA anniversary kanina. Kasabay nito, binatikos ng Pangulo ang umano'y pagsuporta ng ilang militar at pulis sa umano'y power movement na aniya ay pinangunahan ng mga elitista. Kayo rin kasi may power movement dyan ng mga itong mga mayaman, ito silang, kita mga spokesman nila. Saan nakatira? Sa Forge Park. Kuno. Yung crowd ni Rojas. Yan sila, mga elitista. Tapos yan sila mag-power movement. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.